Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At kayo po ba'y nalalamigan pa na malamig ng panahon at masarap ang matulog? Malingat ka man ng alas 3 ng madaling araw, tulog ka pa rin. Ayan, kagaya kanina. Subalit, ang buhay po natin, kagaya po ng aking laging sinasabi o laging itong pinapaalala na isa na namang oportunidad na tayo'y malakas, na tayo'y nandito upang ang ating Diyos ay masamba natin sa Espiritu at katotohanan. Kasi nga ho, di natin alam sa isang iglip o kahit isang segundo lang kung tayo'y buhay. Subalit ito ay isang pribileyo na naman upang ating mapapurian ang dakilang Diyos. Amen! Masaya po ba kayo? Kayo ay nandito. Amen! Opo, lahat po sa atin ay masaya. At ang buwang ito po ay inaaral pa rin po natin kung paano tayo magkaroon ng isang buhay na ang ating buhay punong-puno ng banal na Espiritu ng Diyos ay Spirit-filled. Yung filled tayo sa Espiritu ng Diyos sapagkat ang bawat isa sa atin ay kailangan talagang magkaroon ng isang apaw na Espiritu ng Diyos. Alam niyo po ba na kapag tayo ay hindi filled ng Espiritu ng Diyos, walang pinagkaiba sa isang lalagyan sapagkat tayo ay vessel ng Panginoon na kagaya ng lalagyang ito. Kung tayo ay hindi puno, mayroon pang espasyo, maaaring ibang espiritu ang magpupuno sa iyo. Subalit kung ikaw ay puno sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, anuman ang iba't ibang espiritu na gustong pumasok sa iyo ay hindi na ho magkakaroon ng sisidlan sa lugar na yan. Wala ng espasyo. Kasi nga, ikaw ay filled ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya yan ay lumalampas lang. O kaya hindi pwedeng mag-stay sa iyo. Mga bagay na kung saan na hindi kinalulugdan ng Panginoon, hindi mag-i-stay sa iyo kapag ikaw ay filled ng Espiritu ng Diyos. Kasi puno ka eh. Subukan nyo ang isang timba. Buksan nyo ang gripo, punuin nyo. Pagkatapos, magsasalin na naman kayo ng iba. Anong mangyayari? Matatapon lang. Ganon din po sa ating literal na buhay, kung tayo ay punong-puno at tayo ay hindi na pwedeng mag-absorb pa ng mga iba't ibang bagay na kung saan na nakakasira sa atin sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang sumasa atin. Kaya nga, sa unang linggo na ating napag-aralan, tayo ho ay mayroong paglakad o we walk in the obedience of God na kung saan, na kung ang bawat isa sa atin ay hindi pwedeng tumanggi sa udyok ng Espiritu ng Diyos. Meron tayong power, in-empowered niya tayo, binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tayo ay lumakad na mayroong pagsunod sa Kanya. Hindi yung pagtanggi, kasi nga, ang Espiritong sumasa atin, ang Espiritu ng Diyos na siyang umuudyok sa iyo at kaya ikaw ay may pagsunod sa Diyos. Alam na alam mo ang taong lumalakad na mayroong obedience o Espiritu ng Diyos eh. Yung hindi siya nagsasayang ng panahon at oras, lalo sa mga kaluluwa na wala pang pagkakakilala kay Jesus. Alam niyo po, mga bagay na kung saan ito ay isang ipakita dapat ng isang Kristiyano na siya ay mayroong malasakit sa kanyang kapwa, ay yung gusto niyang agawin ang kanyang buhay doon sa pagkaamak, ang sabi nga ng aklat ng Jude. Ito ay kailangan, at ito'y tungkulin natin. Yung agawin natin ang nahuhulog doon sa kaparusaan. At yan ay pinaalala sa atin ni Jude upang sa ganoon, tayo ay magkaroon ng isang bagay na nagawa na pagbibigay puri sa ating Diyos. At ang pangalawang linggo ho, in-empowered ho tayo ng ating Panginoon to walk in discernment. Yung ang mga bagay na kung saan na alam natin ng masama at mabuti. Alam natin ng pinanggagalingan ng isang bagay o hating hinaharap, makita pa lang, yung amoy pa lang, ayan, amoy pa lang, alam na natin kung saan patungo. Kasi nga, sometimes kapag mayroong nag-uusap na mga negosyante, halimbawa sila ay mayroong isang grupo, pagkatapos pinag-uusapan nila ay business,
At sasabihin ng isa, I smell fishy. Ayan. Or I smell something. At sasabihin ng kanyang kumpare, anong ibig mong sabihin? Ay, hindi tayo po pwede dyan. Discernment. Nadidiscern mo kung ano ang mabuti, nadidiscern mo kung ano ang patungo sa kapamakan, at bagay na ito ay ibinibigay o udyat sa atin ng Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan po ay maging sensitibo tayo, sapagkat ang ating buhong tema sa buwang ito, dahil nga tayo ay magse-70 years na sa ating anniversary, kailangan na tayo ay filled ng Espiritu ng Diyos. Walang ibang pwedeng manaan sa buhay natin, sapagkat ang katawang natin, ito ay templo ng banal na Espiritu. Amen! Kung templo ito ng banal na Espiritu, marapat lamang na punuin natin ito sa mga spiritual na bagay na ibinibigay ng Diyos. Kaya imposible ang isang Kristiyano na siya ay mapahamak kapag siya ay filled ng Holy Spirit. Imposible po, sapagkat yan ay hindi tatanggap ang kanyang sarili at mayroon siyang discernment. At ngayong umaga naman po, tayo po ay babaybay sa isang aralin to empower to walk in spiritual authority. Yan. Yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos, na kung saan na isang otoridad o isang kapamalahan at bagay na kung saan na kinakailangan ito ay ma-demonstrate natin sa ating mga buhay bilang tagasunod ni Kristo. Dito po, tingnan muna natin kung ano ang meaning ng authority. The power to give orders or make decision. Ito ay may kapangyarihan na magbigay ng isang order o kaya desisyon na ito ay bigay ng ating autoridad o ibig sabihin yung kapangyarihan o pamamahala. Pwede mo rin pangunahin. The power of right to direct or control someone or something. Yung pwede mong i-direct, pwede mong utusan, and power capacity to act granted by someone in position of control. Kung sinong nakaposisyon doon sa authority, siya yung may power. And power, control, sovereignty, rule, dominion, right, license, approval, permit. Yan ho, mayroon siyang approval or permit, permiso, na kung saan ito ay mangyayari. And sa Tagalog ho, otoridad, kapamalahan, kapangyarihan, at karapatan. In Greek word, exousia, sabi nga, meaning authority, power, the right to control or govern, dominion, ability, strength, and privilege. Ito ay pribileyo na meron tayong otoridad. Amen? Meron tayong authority sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kaya iyan ay isang pribileyo. Hindi lahat ay binigyan. Kaya in the book of Acts, nung sila ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu, sila ho ay walang kinatatakutan. Alam nyo, kapag ikaw ay lango sa Espiritu ng Diyos, ikaw ay walang hiya. Walang pinagkaiba kung bakit sinabi doon sa salita na kung saan na huwag tayong uminom ng nakakalasing na alak. Ibig sabihin, ang lango sa alak ay walang iya. Hindi niyo pong marine? Walang iya. Ngayon, ang lango sa Espiritu, kailangan walang hiya sa pagsishare ng salita ng Diyos. Amen? Meron akong kakilala, hindi ko lang babanggitin ang pangalan. Baka ikagalit niya sa akin at sasabihin niya yung glory binigay mo sa akin. Kahit sa palengke, kahit sa ospital, kahit sa Mandako siya pumunta. Alam niyo ho, pag nasingitan niya, kahit namamalengke ang tao, halika muna dito, halika muna dito. At pagkatapos, ipakikilala ko sa iyo si Kristo. Mayroong mas mahalaga. Alam niyo po, kung ganoon ang lahat ng ating mga ugali at pag-uugali bilang isang Kristiyano, mahabot natin ang minimiti ng 10,000 souls. Madali lang po yun, amen, sa Angeles City. Bakit hindi madali? Tayo po ay 550 population na lang. Iba yung transient. Marami pa yung transient kung minsan dito eh. Eh kung tayo ay kukuha ng 10%, ilan libo ang makukuha natin doon? 50,000!
lamang 1% ang kinukuha natin, ang target natin. Bakit hindi natin maatim ito? Sapagkat tayo ay mayroong kaduwagan, takot, at naiiya tayo na tayo ay mag-share ng salita ng Diyos. Aminin man natin at hindi, ito ang nangyayari sa atin. Ngayong araw na to, dahil tayo ay bibigyan ng authority ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kailangan ho nito ay ating dalhin at ito isilid natin sa ating puso at buhay upang sa ganoon mangyari ang minimithi natin dito sa bahay-sambang ito na 10,000 souls more ang ating ma-harvest sa Angeles City. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pag-uusapan naman po natin ang power, ang kapangyarihan. Ang Greek word na sinasabi ho rito ay dunamis, meaning power, ability, force, strength, kung saan nanggaling ang salitang dynamite. Yan. Sumasabog, may power, may kapangyarihan. O kaya naman ay pumuputok, dapat pumuputok ka sa kalagitnahan ng iyong pamilya, yung pumuputok yung power na espiritu ng Diyos upang sa ganoon ikaw ay laging mayroong bunga. Ito ang ibig sabihin nun. In Scripture, sabi nga, authority and power are closely connected. Although they are not the same, they are very closely connected. And sabi nga, power is the inherent strength of the ability to achieve a desired goal. Yan ho ang ibig sabihin ng power. And authority, magkakambal ho yan dapat. Authority is centered on the right to use power. Kaya kapag mayroon kang authority, magagamit mo yung power. At kung minsan alam niyo po ba na tayo ay nagki-claim na we are the soldiers of God, na tayo sundalo ng Diyos. Subalit, hindi natin alam na inalmasan tayo ng Panginoon. At ang almas na yan ay sinabi sa Hebrew na kung saan ang salita niya ay kagaya ng isang espada na dobleng talim. Almas mo yan, kapatid. Meron kang almas. Kaya lang, kung nakatakas lang yan dito at hindi mo ginagamit, meron ka namang authority na gamitin, wala rin kwenta. Parang ano lang yan, parang kutsilyo ng 1 inches na kahit anong isaksak mo, nakikiliti lang. Subalit, kapag yan ay ginamit mo, at yan po ay isang bagay na kung saan ginawa mong makatotohanan sa iyong buhay, mayroon nung epekto yan at may bunga. Magkakabunga sigurado. Dito po, sabi nga, spiritual authority is the God-given right to receive and use God's power that flows from the indwelling Holy Spirit. Galing ho kay Charles Kraft. Napakaganda ho ang sinabi niya. Yung mga anak ng Diyos flows, sabi nga, flows from the indwelling Holy Spirit. Ang mga anak ng Diyos ay binigyan ho nito. And babasahin din ho natin yung kay Sherry Avery of Novo. Sabi nga, spiritual authority is not a feeling of authoritativeness. It's also not a feeling or being worthy exercise the power. It is also not a kind of gifting or a personality type. Spiritual authority is given to everyone, God's family. Amen. Meron ho tayo. Kung ikaw ay pamilya ng Diyos, meron ka na spiritual authority. You don't have to be some spiritual dynamo or biblical scholar. Hindi mo na kailangan na ikaw ay isang napakabiyasa, alam mong lahat ng verse, o kaya naman ikaw ay dynamic preacher. At kung ikaw ay filled ng Espiritu ng Diyos, yan ay nasa sayo yan. At meron kang authority. Kahit ano uri ng mga spiritual na battle ay kakayanin mo sapagkat higit na makapangyarihan ang Espiritong nasa sa atin na ipinagkaloob ng banal na Espiritu. 1 John 4:4. Ang Espiritu sa mundong ito ay walang sinabi sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, kung yan ay taglay-taglay natin at nasa sa atin, kinakailangan may exercise daw natin ito. Kasi kung hindi natin ini-exercise to ay wala ring kwenta at hindi natin ginagamit. Kaya nga dito sa ating text, ating babasahin in Luke 10:19,
I have given you authority to trample on a snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito. At kami po, Panginoon, ay nandito sama-sama kung saan, Panginoon, na makikinig sa iyong salita. Ayahan mo po sa bawat isa sa amin na malinang ang aming mga kaisipan na nauukol sa Espiritu. Sapagkat tunay nga, ikaw ay aming sasambain sa aming kalagitnaan sa Espiritu at katotohanan. At amin po, Panginoon, na sinisurrender ang aming will, Panginoon, maging ang aming mga thoughts, O Lord, maging ang aming kaluluwa, wisdom, Lord, ang kamuhan ng aming pangangatawan, Panginoon. At amin po, O Diyos, na ito'y sinusurrender sa iyo upang sa ganoon, ang iyong Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa aming kalagitnaan. Panginoong Yesus, salamat po, sapagkat muli, O Diyos, kami binangon mo na may kalakasan. Mayroon kaming buhay na taglay sa pamamagitan ng iyong paglingap at pagliligtas sa buong magdamag. Katunayan, Panginoon, hindi lamang po, Panginoon, ang iyong pagliligtas, kundi in-enjoy namin ang lahat ng pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Kaya naman, ikaw ay aming pupuriin, ikaw ay aming sasambahin at pararangalan sa umagang ito sa aming kalagitnaan. O Diyos, maging ang iyong mensahero, Panginoon, itago mo po ako sa iyong kapangyarihan. Lahat ng aking sasabihin na hindi sa aking sarili, kundi ang iyong salita ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat makikinig upang ito ay pakinabang at sa lahat at sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. We empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority to heal the sick. Ayan. Yan po, at para po tayong doktor. Tama nga naman, tayo'y doktor. Alam niyo po ba, ang simbaang ito kung minsan ay inaalintulad sa isang malaking hospital na kung saan lahat ng may karamdaman ay gagaling dito sa loob nito. Sapagkat hindi lamang sa mga physical na pangangatawan, maging ang ating spiritual na karamdaman ay kayang gamutin ng ating dakilang manunubos na si Kristo. Kaya nga po, bawat isa sa atin ay mayroong authority to heal the sick. Sabi nga dito sa Mark 16, 17 and 18, and the sign will accompany those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak in a new tongue. They will pick up a serpent with their hands, and they drink a deadly poison. It will not hurt them. They will lay their hands and on the sick, and they will recover. Ito ang ibinigay sa atin ng authority ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po ang mga layman o mga pastors o mga leaders ang binigyan nito. Sapagkat ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya, binigyan ito ng pamamahala o kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kasi nga, ang sabi nga ng salita, He who led in the Spirit is the children of God. Kung ikaw ay pinangungunahan ng Espiritu, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga, kung tayo anak ng Diyos, meron tayong authority to heal the sick. At hindi lamang po yan. Hindi lamang po yung mga bagay na kung saan pwede nating pagalingin ng isang tao. Pastor, sandali, bakit sinasabi mong pwede natin pagalingin? Hindi ba ang Diyos ang nagpapagaling? Yes! Ang Diyos po ang nagpapagaling. Subalit, kailangan meron tayong partisipasyon. Hindi yung ganito. Kung ganito kang manalangin, sasabihin mo, Lord, Lacome po cancer in Jesus' name. Alam niyo po ba? Hindi mo masama yung binanggit mo, subalit hindi ito wasto sa pandinig ng Diyos. Ang tama na kung saan nasasabihin, Panginoon, sa binigay mong kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay aking pinapaalis ang anumang uri ng karamdaman na cancer in the name of Jesus. Amen. Kasi yung una, baligtad. Yung una, sinasabing, Panginoon, alisin mo po ang cancer nito.
Parang inuutusan mo ang Diyos na kung saan na siyang mataas at ikaw ay kanyang alipin. Ikaw ang mag-act at ang kapangyarihan ng Diyos ang ingin mo, ang otoridad. Amen. Malinaw po ba? Kaya kung minsan kasi hindi iniisip Isipin ho natin na tayo ay mayroong authority. Mayroon kang authority, kapatid. At bawat isa sa atin meron. Kaya kinakailangan na kapag tayo ay kumikilos o gumagawa, ay ating iniisip o inilalagay ang ating sarili na nasa likuran natin ang nagbibigay ng kapangyarihan at ang authority niyan ay pwede nating gawin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, ang sabi ng ating binabasa, authority to heal the sick. Kapatid, we need to declare by the name of the Lord Jesus, we decree what do we always pray. Never give up. Sa kapapanalangin mo, at yan ay madarama mo na ilalagay ng Diyos yan. Alam nyo, nakakatuwa Noong isang gabi na nandito si Pastor Jolax. By the way, nakalimutan po natin, kasama na natin si Bishop, andito na po. Dumating na po ang ating Daddy Bishop. 3 araw at 2 gabi na. Yan, na nandito na. At si Pastor Jolax po, Jolax Samana ay aming inatid sa kanila. Naka-encounter kami ng isang bagay na natuwa ako at kumbaga ho sa Kapampangan, makakapakahiliar. Last Gis, almost ng gabi yun, sama namin Pastor Manny, Brother Jess, ako, si Pastor Is. Yung kapatid niya, nasa labas ho kami ng garahe, yung ate niya. Lumabas. Dahil natutulog sila, dala-dala niya yung tungkod. Pagkatapos, kilala pala niya si Pastor Is. Israel! Sabi niya, sumisigaw siya. Tawagin mo si Joe, sabi niya. Tapos lumapit. Nabigla ho kaming lahat. At ang sabi niya, napano ka te? Sabi ni Pastores. Masakit ang ipin ko, hindi ako makatulog, sabi niya. Lumabas yung isang kapatid, sabi niya, halipo, seli ko na pong, may kalima na po kanya na kay, painliliber, 500 milligrams la, pero elakano tatalab. Guguluya po. And then, sabi ni Pastor Joe, wala nang butika, nakasara na. Umanap kayo, alugugin ninyo ang angeles. Sabi niya, hindi ako makakatulog. Masakit ang ngipin ko. Sino bang makakatulog na masakit ang ngipin? Sabi niya, ginaganyan niya yun. Talagang halos na nagwawala. Si Brother Jess at saka si Pastor Manny, kami naman nakaside. Pero si Brother Jess, sabi niya, Pastor, pag-pray Pag-pray inawakan kami sa likod. At alam niyo ho, bigla kaming sumunod na doon sa sinabi ni Brother Jess. Siyempre, kilala ni Pastor Israel. Linapitan namin. Sabi ni Pastor, pag-pray ka namin. Pag-pray ka namin ni Pastor yun. Hawakan mo. Inawakan niya. Hawakan mo, sabi ko. Nag-pray ko kami. At sabi namin, sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus, ikaw, na sakit ng ngipin, maga, inuutusan kita, umalis ka at bigyan mo ng kapayapaan ang babaeng ito o ang nanay na to. Alam niyo ho, pagkatapos na, ate, wala na yan, magaling na, sabi ni Pastores. Salamat Panginoon at pinagaling mo na siya. Bigla siyang umiti sa harapan namin. Yung taong nagdadala ng tungkod na nagwawala, umiti. Sabi niya, sige te, matulog ka na. Natulog. Inaumagaan, dumating si Pastor Jolax na kausap na. Kuya, sabi na, kumusta at siya niyang bing? Anyang pig-pray, katula na, may tutod dyan, 9:00 yan may gising, Praise the Lord, that is the authority, that is the healing. Anyapin po nung sinabi rang pag-pray, agad yan pag-pray, amen. Yan ay sa Diyos, meron tayong kapangyarihan. Kung hindi natin gagamitin yan, anong mangyayari? Baka mabutas lang ang mga upuan diyan sa katagalan nating kaupo. Kailangan po gamitin natin ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat sabi nga, authority to heal the sick. Yan ho ang ating, ito ay isang bagay na kung saan na, alam nyo po ba na, kung ito ay gagaling o hindi gagaling ay, huwag ho kayong ihinto.
Ang pinaka-importante rito, your growing in faith is important to the answered prayer. Amen. Yung lumago ang iyong pananampalataya, mayroon kang paggakbang na kung saan na walang takot, na sinusunod mo at obedience ka at may pagsunod sa Panginoon na buong-buho ang iyong buhay. Kaya kung minsan, hindi mo namamalayan, instantly may ginagawa ang Diyos. Kung gusto mong makaranas ng milagro sa araw-araw, kapatid, gawin mo lang ang pinagagawa ng Diyos at kaya mong pagalingin anumang uri ng karamdaman. Basta't hindi ito mag-ahari yung unbelief mo o yung hindi mo paniniwala o duda mo, yung doubt mo. Kapag umiral yan, sigurado, kumisan pa nga, nagdududa ka pero ang Diyos gagawin niya para ipakita lang niya sa iyo na totoo ang Diyos na gumagawa bagkus ikaw ay duda. Kaya kapatid, bawat isa sa atin, binigyan tayo ng isang task ng Panginoon na kung saan na kailangan ng bawat isa, mayroon tayong isang kapangyarihan o kapamalahan na gagamitin sa lahat ng mayroong karamdaman sa ating mga mahal sa buhay. Huwag ko kayong mahiya. Pastor, 7 years na yung masakit o ngayon pag-pray ke. Walang mahirap sa Diyos at walang imposible, kapatid. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Walang imposible. Walang mahirap sa Kanya. Kasi sa loob ng 7 taon, baka wala kang pananampalataya o paniniwala na kung saan siya'y kayang pagalingin ng Diyos. Subalit, ang araw na ito, kung ito'y dadalhin mo at maniwala ka na ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan na magpagaling ng may karamdaman, tiyak, lahat ng patungan mo ng kamay ay magkakaroon ito ng kagalingan. Amen. Hindi na kailangan na tawagin pa kami o tawagin ng isang elder. Kung anong kapangyarihan ni Kristo na nasa amin, ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo rin. Parehas lang ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang pamilya ng Calvary Temple. Kaya nga, huwag mo nang iasa sa iba ang isang kapangyarihan na meron ka. Gamitin mo yan upang sa ganoon, ang lahat ng may karamdaman ay gagaling. Kaya nga dito, sa Luke 10:9, anong sabi? Heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God has come near to you. Sabihin mo sa kanya na, pagagalingin ka ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon, at kapag pinagaling ka ng Panginoon, sikapin mo na hindi ka na magkasala. Sapagkat laging sinasabi ng ating Panginoon, kapag siya may pinagagaling, ang sabi niya, huwag ka nang magkasalang muli. Amen. Ito ay bagay na kung saan na dapat nating maranasan. Yung hubang 1980s at ang 2023 ay hindi kaparehong taon na ang Diyos natin. Noong 1980s, makikita mo sa lansangan ang mga nagkukrusada, gumagawa ng himala ang Diyos. Bakit? Mayroon silang sincero na kung saan na banal na espiritu, na tapang, na hindi kinaiya si Jesus. Bawat lakaran nila ay kanilang nileleyas at nire-rebuke ang anumang sakit at karamdaman, maging ang mga espiritu ng demonyo at that time. At nakikita mo ang mga Kristiyano noon, sila ay mayroong dalang himala sa pangalan ni Kristo. Pero ngayon, 2023, nakalimutan niyo ba na si Kristo noon at si Kristo ngayon ay walang pinagkaiba at hindi nagbabago. Amen. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Siya'y buhay. Kaya nga, bawat isa sa atin, we need to exercise our authority. Kinakailangan na ito ay maipakita natin sa mundong ito. Kung maipapakita lang natin dito sa Angeles, sasabihin nilang maaaring ang Calvary Temple nito at habang tayo ay parami ng lote at magpapatayo tayo ng mga building, magiging hospital nga ng mga may karamdaman. Physically, spiritually. Kung makikita mo, imagine kung ang lahat ng tao ay tatakbo rito at sasabihin nilang may kagalingan sa Calvary Temple. Anong mangyayari sa Angeles? Napakakaunti lang ng 10,000 souls. Kaya nga, ito ay pangitain
mula sa ating bishop, sa ating senior pastor, na nakita na nila. Bakit hindi nangyayari? Sapagkat tayong mayroong authority, may power, ay hindi natin ginagawa ang ating trabaho. Amen! Kung sila lang dalawa, hindi naman nila kaya. O maging kasama kami, hindi kaya. Kailangan sa buong katawan ni Kristo, na si Kristo ang ulo, lalaki at lalakas ang katawang yan sa pamamagitan ng pag-ugnay-ugnay na pagkilos at paggawa, sapagkat tayong lahat ay parte ng katawan ni Kristo. Amen! Huwag mong sabihin at malihitin ang iyong sarili, kapatid. Sasabihin mo, parang daliri yan eh. Hindi pare-pareho. Ito sasabihin niya, aba, ako ang bida. Kapag talagang final na, akong nagtatammark. Sasabihin naman, ay, ako ang bida. Lahat ng pinagagawa at ako ang nagpipinpoint, tinuturo ko. Yung isa naman, ay, hindi, ako rito, basta't ako, mayroon akong kapangyarihan sapagkat ito ay nasa gitna at tingnan nyo, gwardyado ako sa inyo. Sasabihin ng isa. Ito namang isa, nagmamalaki. Aba, ako ay sinusuutan ng singsing kapag may commitment na sa pag-aasawa. Etong maliit, anong sabi? Ikaw, anong trabaho mo? Aba, kayo, kaya nyo bang ipasok sa ilong para alisin ang dumi ng ilong? Yan. Sige. Subok na yung palubkeni, watalumwal ka keni, ay ngitsura umalis siya. I mean, tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Maaaring iniisip mo na maliit lang ang iyong nagagawa. Subalit sa pagkaugnay-ugnay niyan, sa pamamagitan ng tas o otoridad na ibinigay ng Panginoon, kung pagsama-samain niyan, lalaki ang katawan ni Kristo at ang ulo na nag-uutos sa atin at tayo ay kakitaan ng isang pagsunod at malago at matagumpay na Kristiyano sa mundong ito. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. If you doubt the Lord desires us to be healthy and strong, you won't use your authority to fight sickness. To be saved is also to be healed. Amen. To be saved is to be healed. Nung ikaw ay naligtas, kapatid, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Hindi lang spiritually, even you're physically pinagaling yan. Pastor, ako po ay may hika nung ako'y kinatagpo ng Panginoon. Kaya umihiral lang at nananatili ang ikang yan, hindi mo pinapalayas sa iyong katawan. Amen! Sa iyo pa rin, ikaw pa rin ang may desisyon yan kung gusto mong manatili ang ikang yan. Yung altapresyon na yan, ikaw pa rin. Kailangan na madisiplina mo ang iyong sarili at ingin at yung authority mo'y gamitin mo upang sa ganoon ang lahat ng bagay na kumukontrol sa iyo ay mawala sapagkat ikaw ay kontrolado ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Isaiah 53, katunayan, sabi niya, 4 and 5, anong sabi? Surely, kapag sinabi pong surely, anong ibig sabihin niyan? Tiyak. Di ko ba? Kasi ang nagsalita dito sabi, surely, He took up our pain and bore our sufferings. Yet, we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Amen. Sa latay at sugat niya, hindi lang pinako ang mga karandaman o bagay na kung saan nasasayo sa Panginoon. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ng Diyos, ang lahat ng yan ay mayroong tagumpay. Hindi na natiling patay ang ating Panginoon. Amen. Buhay po ang ating Diyos. Kaya yung lahat ng kanyang ginawa ay progresibo sa bawat isa sa atin kung tayo po ay masentro ang paningin natin kay Kristo at ang lahat ng yan ay mapapagtagumpayan natin. Kailangan sentro ang tingin natin kay Kristo. Gagawin mong si Kristo ang sentro ng iyong buhay, kapatid. Kapag ginawa mong sentro yan, tiyak ang lahat ng iyong gagawin, bullseye. Alam niyo ba yung dart? Kapag sinight mo na sentro yan, gusto mo bullseye. Kaya isentro mo si Kristo. Upang sa ganoon, lahat bullseye. Victorious ka, kapatid, kapag ganoon ang nangyari. Dito,
At dito po, ano ang sinabi? Some people interpret this verse from Isaiah that healing is only spiritual. Sabi nga nila, but be true and every man a liar. Romans 3:4, anong sabi? We don't need human genius to give us the right interpretation. We need the guidance of the Holy Spirit in His Word. Ito pinatunayan ho ni Pablo. Hindi kailangan, sabi nga ni Pablo, sapagkat kumisan kasi ang tao, ang intelektual ng tao, sabi, hindi, iba yung ibig sabihin diyan. At ito pa, pinatibay ni Mateo sa kanyang sulat sa verse 8, 16, and 17. Ano ang sabi dito? When evening came, many who are demons possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word and healed all sick. Anong nangyari? Mga demonyo ay tinataboy at maging ang mga karamdaman ay gumagaling. At paano nangyari ito? This was to fulfill, ano sabi niya? This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our disease. Amen. Kadugsungon yan. Sa lumang tipan, pinatunayan ni Mateo na kung saan upang matupad ang ula ni Isaiah at ganito ang nangyari. Sila ay nagsigaling. Amen! So, mayroon pa ba kayong duda na kayo ay hindi pwedeng magpagaling ng may karamdaman? Kailangan sa atin, magkaroon lang po ng tapang sa pamamagitan ng Espiritong tinanggap natin. Hindi o kaduwagan, sabi nga ni Timoteo. Hindi espiritu ng kaduwagan, takot, kundi ang espiritong ibinigay sa atin ay mayroong self-discipline. Yung disiplinahin mo ang iyong sarili. Paano mo didisiplinahin ang iyong sarili? Yung may pagsunod ka sa Diyos. Sapagkat kung wala kang pagsunod sa Diyos, hindi mo kaya disiplinahin ang iyong sarili. Amen! Ang gumugobyerno sa iyo ay yung iyong katawan, ang laman, at hindi ang ating espiritu. Tandahan nun natin, dapat ang manguna sa atin ay ang espiritu upang sa ganoon, sasama itong laman at ito ay mawawalan na ng lasa ng pita ng laman, lasa ng pita ng mga ng mata na kung saan, mga bagay na kung saan na hindi na masyadong importante sa iyo, bagkus ito ay balanse at ito'y magamit mo lang sa kapurihan ng ating Diyos abang ito ay pinagkakalob sa atin. Kasi kapag ikaw ay binibless, kapag hindi sentro yan, at akala mo, kaya ka binibigyan ng pagpapala ay, bless ako kasi, iba ako. Sabi nga ng ating binasa, hindi mo pwedeng ipagmalaki na kung sino ka. Kundi, ibibigay ng Panginoon sa bawat isa na kung saan na nagnanasa at ang nakipag-isa kay Kristo, meron na tayong mga otoridad. Amen! Dito ba ho, this verse from Matthew gives us a clear interpretation about the word, the wounds of, sabi nga, the wounds of Jesus, yung mga latay, sugat ng ating Panginoon from the cross, na siya ay pakinabang sa atin at tayong lahat ay nagkaroon ng healing. Healing for us and forgiveness and healing come together in the name of Jesus. Kagaya ng ating inawit kanina. Amen. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Psalms 103 verse 2 and 3. Praise the Lord, my soul, and forget not all its benefit. Ito, napakaraming benefit sa atin. Who forgives all your sins and heals all your disease. Kaya ang daming benefits, bakit kung minsan ay nakakalimutan natin? Hindi natin alam na ang mga milagro sa ating buhay, kung minsan ay hindi na natin nabibilang. Kung gusto mo, kapatid, na ikaw ay laging kontento sa iyong buhay, count your blessing every day sa pamamagitan na natatamo mong milagro. Yun lamang na kayo ay regular na nananambaan, isang milagro na yan. Dati tayo ay nabubuhay doon sa baluktot na pamumuhay, subalit ngayon, tayo ay nabubuhay doon sa katwiran at mayroong takot sa Diyos. Isang milagro yan. Araw-araw mayroong milagro na ginagawa ang Diyos sa atin. Kaya ipagpasalamat natin yan. Alam niyo po, kung minsan kapag tayo tinatanong, huwag nating sagutin ang isang tao na kung saan, hindi ganon.
kapag sinagot natin ng isang tao, kapag tayo kinukumusta, lagi nating sinasabi sa kanila at ibabalik upang sa ganoon siya rin ay magkaroon ng kaisipan. Kumusta ka, kapatid? Ito, mas, anong isasagot nyo? Mas mabuti sa dati. Nakakalimutan nyo eh. Tingnan nyo, hindi nyo naman pala nilalagay sa inyong isip at puso ang sinasabi namin dito. Kapag tinanong kayo, ang sagot niyo, eto, mas mabuti sa dati. Amen. Kahapon. O pagkatapos, makikita ka na naman. Ibig sabihin, progreso ang ginagawa ng Diyos at laging may himala sa iyo. Pero sabihan mo, awin paldak si kara na ako'y kasakitan. Magkasakit kapin. Tandahan natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ang dila natin, life and death. So, speak life, speak blessing, not speak curse. Amen. Ito ang ugalihin natin. Kristiyano tayo, binago ang ating kaisipan. In 2 Corinthians 5:17, we are not old ones, man and women. We are new creation. Bago tayo sa pagkalikha ng Diyos. Amen! Yung bago na nilikha ng Diyos, the old has gone and the new is here. Ibig sabihin, ito ang namamalagi sa atin. Kapatid, palagi na tayo magsalita ng positibo at nakakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Dito sa Psalms 103, and we are empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority to cast out demons. Yan, tandahan mo natin, cast out demons. Mark 16:17-18, and the signs will accompany those who believe in my name, they will be cast out demons. They will speak in a new tongues, they will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on sick, and they will recover. Ito ang sinabi sa ating aralin, sapagkat it is our responsibility to drive out demons because the Lord has given us authority to do so. Responsibilidad natin yan. Kung responsibilidad natin yan, gawin natin. Sapagkat we have been given the authority to drive demons in His name. Meron tayong authority. Sino ang gusto mong gagawa niyan? At alam niyo po ba na kapag hindi natin ginawa yan, ano ang mangyayari? Mamamalagi ang mga demonyong espiritu na sila ang umaalipin sa mga taong wala pang pagkakakilala kay Kristo. Luke 9:1, ano sabi? When Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure disease. Ito ang binigay na task sa Kanya. Palayasin ang mga demonyo at pagalingin ang anumang uri ng karamdaman. Kaya nga, tayo na Kanyang tinawag at pinili, meron tayong kakayaan na gumawa kung paano ang ginawa ng mga nauna sa atin, mga apasal, sapagkat yan, iisa lang ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen. James 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ano ang sikreto dito? Submit mo ang iyong sarili, kapatid. Ikaw ay magpasakop sa Diyos. Kapag sakop ka ng Diyos, tiyak ang lahat ng bagay na yan ay makikita sa iyo sapagkat nasa sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, basic lang ho ang ating inaaral ngayon. Ibig sabihin na basic, ito'y nababasa natin mula sa New Testament. Bakit sa ating kalagitnaan ay hindi natin ito na-exercise? Kasi parang binabasa natin na hindi natin ginagawa ito na exercise o demonstration bilang isang Kristiyano. Tandaan ninyo, kapatid, ito ay isang pribileyo na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Casting out demons is required to submission to God authority. Will not obey you even if you use the name of Jesus, you submit to God and have a right relationship with the Lord. Kailangan lang po meron kang tuwirang relasyon. Baka naman gumagawa ka ng hindi tama, pagkatapos ay gagamitin mo ang pangalan ni Kristo. Ibang mangyayari sa iyo. In the book of Acts, ganito ang nangyari. Ito, tandahan natin. Kailangan na puro ang puso mo.
yung pang-araw-araw na buhay mo, ang Diyos ang nasa sayo, ang banal na Espiritu, yung mga pamumuhay mo ay hindi lumiliis sa kanan o kaliwa, kundi sentro kay Kristo. Upang sa ganoon, anuman ang iyong palayasin, maging ang mga karamdaman ay kaya mong palayasin sapagkat yan ang pinanggagalingan ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi nga sa Acts, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirit. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preached, to come out. 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. But one time, when they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus, and I know Paul, but who are you? Then the man with the evil spirit leaped on them and overpowered them and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. Baka naman na nanggagaya-gaya ka lang, salambuan na kaning Marokay Espiritu. Bakit? Mas marami yung nasa sayo at makikidami lang ang Espiritong lalabas. Kapag ganon ang ginawa mo, kapatid. Kaya kailangan ikaw ay filled ng Holy Spirit at ikaw ay sumusunod at nakasurrender lang sa ating Panginoon. Amen! Handa po ba kayong magpasurrender sa Panginoon? Amen. Therefore, magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Ito, may kanta tayo pero ahaba tayo kapag kinanta ko yun. At ang lahat ng bagay ay magagawa natin dahil kay Kristo. Tandahan mo natin, the enemy defeat you if you are completely surrendered to God. Sabi niya, the enemy cannot defeat you. Hindi ka pwedeng talunin ng kaaway, kahit gaano man siya kakapangyarihan. Alam niyo po ba na ang kaaway natin ay hindi laman at dugo? In Ephesians 6:10, babasahin ninyo yun. Ang kalaban natin ay mga espiritu na nabubuhay sa impapawid, na walang laman at walang dugo, na silang sumasapi sa mga mahihina na kung saan, sa mga taong wala na pagkakilala sa ating Panginoon at inaalipin ng mga ito. Kaya tayo naman ay mayroong kapangyarihan na palayain ang lahat ng yon sa pamamagitan ng ating gagawin. Amen! Bawat isa sa atin. Handa na po ba kayo na lumabas at pagkatapos ay tayo ay susuyurin natin ang lugar dito sa Agapito, pagalingin ang may karamdaman at alisin ang lahat ng umaalipin na kasalanan na ating silang palayasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Di takla mo, talagang ayaw pa yung iba. Sige, bahala kayo. Baka kayo ay dalawin ng mga yan. Sige, kapag hindi ninyo, tandaan ninyo, wag mo kayong maniwala doon sa maling turo. Nasasabihin nila, Pastor, wag mo natin silang pakialaman kasi kapag pinakialaman natin yan, hindi tayo tatantanan. Si Mike Enriquez nga, namatay. Sabi niya, hindi tatantanan Pero alam niyo ho, kahit hindi mo pinakikialaman yan, ikaw ay pakikialaman nila. Amen! Kaya anong dapat mong gawin? Una ka lang umatake sa kaaway at huwag mong hintayin na siya ay umatake sa iyo. Pag nakita mo, atakihin mo na kagad. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinuutusan kita, demonyo ka, umalis ka sa taong ito na pinapairapan mo sa kanyang mataas na presyon, sa kanyang puso na ay barado, umalis ka in Jesus' name. Yan. Siguro, pag nakikita mo yung mga paralitiko, sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus, at aking inaalisan, ikaw na paralitiko na espiritu, palayain mo ang taong ito. Pastor, wala po gagaling Bakit? Ikaw pakarine? Hindi ikaw ang napapahiya. Basta't gawin mo nang gawin yon hanggang mag-increase ang iyong pananampalataya. At sa panahon ay ikaw ay matatag na, lahat at matibay, lahat na lang ay susunod sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibibigay ng Diyos. Amen! Ikaw po marine. Kasi itong marine ka, tatakot ka Alam nyo, ang hiya ay kakambal ng takot. At ang takot ay katripli naman ng isang disgrasya na kamatayan.
Kaya huwag na huwag ho kayong mahiya upang hindi kayo dalawin ng takot. At ang takot naman ay nagdadala ng disaster. Ini-invite niya ang kamatayan. Kaya mula ngayon tayo ay maging matapang. Amen! Yun, marami na. Praise the Lord. Hallelujah. We are empowered to walk in spiritual authority, which includes the authority of overcome the world. Paano natin ma-overcome ang mundong ito? Sabi nga, Satan is the God of this world, which means he has a complete control over the system of this world, but we have the power to overcome him. Ang mundong ito, ang demonyo, ang ruler, o siya yung nangangasiwa. Opo, lahat ng nilikha ng Diyos ay sa Diyos. Subalit tandahan ho natin ito. Lahat ng nakikita natin nanggaling sa Diyos. Pero ang nagpapagalaw at nagpapakilos dito sa mundong ito, hindi ang ating Panginoon, sapagkat binigyan na tayo ng authority noon pa, na sabi niya, yung dominion ay ibinigay na sa atin noon sa Genesis. Ibig sabihin, ang Diyos ngayon, tinitingnan ka na lang niya kung paano ka umakto at kung paano mo gawin. Kaya ang demonyo naman, na kung saan, na ang free will gift na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi pinakikialaman ng Diyos yan. Yung free will na sinasabi, yung desisyon natin, hindi nakikialam ang Diyos. Pinababayaan ng Diyos kung paano ka magdesisyon. Pero itong demonyo na nakita niyang hindi pinakikialaman yan, siya naman ang nakikialam. Kaya sinasamantala niya ang iyong kaisipan na kung saan hindi pinakikialaman ng Diyos. Ang sabi niya, hindi pinakikialaman, pero akong makikialam sa. Kaya anong nangyayari? Lahat ng tukso, lahat ng bait ay ginagawa ng kaaway. So, choice mo pa rin. Amen. Sinabi nga, doon sa Deuteronomy, ikaw ay pipili. Ikaw ay may kalayaan. Pipili ka ng pagpapala o pipili ka ng sumpa. Kaya yan ho ang sinabi ng Diyos. Hindi ho kayo gagawing robot ng ating Diyos sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang tao at nilikha niya yan ayon sa kanyang wangis. Ikaw ba rin ang magpasya, kapatid? Kaya kung sana ginawa na lang tayo na kinontrol tayo ng Panginoon, para na lang tayong robot at wala nang makakamit na kapurihan ng Diyos. Sa pamamagitan lang niya, yung soberenya na lang niya ang kanyang gagawin sa atin. Hindi ganoon ang gusto ng Panginoon. Na ang kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis ay mayroong partisipasyon na kung saan sa kanyang gagawin ay mapapurihan ng Diyos na hindi manggagaling sa Diyos, kundi sa iyong sarili, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sapagkat ang lahat ay sinaysay na niya sa salita at wala nang kulang. Kaya ikaw ang magdidesisyon. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi sinabi ng Diyos, sinaysay na niya ang lahat ng yan. Pipili ka na lang kung paano mo iakto ngayon yan, sapagkat meron kang otoridad. Ito ang kailangan nating malaman. Kasi kung minsan tatanungin nila, bakit nangyari ito, Lord? Bakit nangyari ito? Ang Diyos ba ang gumawa? Ang Diyos ba ang nagbigay ng kapayagan? Hindi. Kung minsan hindi alam ng tao, kaya kung minsan nag-imagsik sa Diyos, kaya sila bang kaya bagay nila naman, may kaparalis sila rin, ano na naman ni Lord? Kapatid, i-SSO natin ang ating sarili. Ikaw ba ay pinangungunaan ng Diyos? Ikaw ba ay surrender sa Diyos? O ikaw ay namumuhay ayon sa iyong kalayaan? Sabi nga ng Galacia, pinalaya tayo ng banal na Espiritu. Ang pinalaya ng Diyos ay tunay na laya. Hindi tayo pinalaya upang maging malaya sa anumang gusto natin gawin, sapagkat tayo ay alipin ni Kristo at hindi na alipin ng kasalanan. Nung una, alipin tayo ng mundo. Paano natin ma-overcome ito? Kaya nga, ang pagkaalipin mo kay Kristo, ang siyang ilagay mo sa iyong buong pagkatao at hindi ang pagkaalipin mo sa mundo upang ma-overcome mo ang buong mundo na kung saan anuman ang inaarap mo, tiyak ikaw ay magtatagumpay. Imposible ho na kung ikaw ay pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos ay makagawa ka pa ng mali. Tiyak ang iyong appetite, iyan ho ay ihinto kung nasa sayo ang Diyos, sapagkat ang Diyos, siya'y banal at matuwid. Siya ang Diyos na kung saan na justice sa lahat ng bagay. Amen. Kaya kapatid, isipin mo at huwag mong ibaling ang sisi sa Diyos.
kung nangyayari sa ito, ikaw ang dapat magbago. Tuklasin mo kung ano ang ninanais ng Diyos sa iyo. Kung meron ka man na patuloy pa rin ginagawa sa kasalukuyan, abay, intuin mo na. Narinig mo ngayon kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu ng Diyos. Baguhin mo ang iyong sarili at baguhin mo ang iyong buhay o estilo. Tiyak, ikaw ay magkakaroon ng katagumpayan sa buhay. Sa 1 John 2:16, anong sabi? For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes from the Father, but from the world. Sabi na, dito sinabi, not from the Father. Hindi nanggagaling sa Ama, hindi nanggagaling sa Diyos yan. Kanino nanggagaling yan? Sa mundo. Iyan ho, anong sabi ni Pablo? Baguhin natin ang ating kaisipan, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay pasama ng pasama, ang sabi ni Pablo. Kaya kumpleto ito, kumpleto ang Biblia. Kung ito ay iyong babasain, kung ito ay ipamuhay mo, hindi naman kailangan na i-master mo lahat ng verse dito. Ang gawin mo lang, kung anong sinabi sa iyo, ipamuhay mo. At ito ang i-demonstrate mo. Hindi ito mawawala sa iyo. Hindi manakaw ng demonyo kailanman sa buhay mo. Amen! Ito ang sikreto na kung saan upang sa ganoon tayo ay maging matagumpay na Kristiyano. Our faith in our Lord Jesus has given us the power to overcome the world as a children of God. Remember, we are the children of God. He who led in the Spirit of God is the children of God. Therefore, kung tayo ang pinangungunaan ng Espiritu ng Diyos, anak niya tayo, huwag na tayong liliis. Huwag na tayong titingin sa kaliwa, sa kanan, sa likod, kundi ang patuloy na makita natin ang ating Panginoong Yesus at sentro tayo. At ganoon sa ating kaisipan, ilagak natin ang ating kaisipan, hindi sa mundong ito, kundi sa panlangit na tayo. We are citizens in heaven. Amen! Kasi ano lang ito differential lang ng paniniwala. Kung naniniwala ka na talagang ang Diyos ay nag-anda sa iyo ng isang buhay na kahaya-aya at ganap o buhay na walang hanggan, iyan ang pagsikapan mo. Sinabi nga ni Mateo, sikapin mong pumasok doon sa makitid na daan sapagkat ang maluwang ay kapaamakan. At maraming gustong magpumilit na pumasok sa makitid, subalit hindi sila makakatawid. Kaya nga kapatid, ito ang dapat nating gawin. Tandahan natin, kailangan lumakad tayo doon sa otoridad, sa espiritual na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. In 1 John 4:5, for everyone born of God governed by this world, sabi, overcome this world. This is the victory that overcome the world. Even our faith, who is in that overcomes the world, only the one who believes Jesus is the Son of God. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ang katotohanan. At tandahan natin na tayong isinilang sa Espiritu at anak ng Diyos, kailanman hindi tayo talunan, sapagkat tayo ay binigyan na ng kapangyarihan ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang mundong ito. In John 16:33, anong sabi? Upang malubos ang kagalakan ninyo sa pakikipag-isa sa akin. Andahan ninyo, sabi niya. Sa mundong ito, maraming tribulation, maraming pagsubok. Subalit, magpakatibay kayo at magpakatatag. Ang lahat ng yan ay napagtagumpayan ko na, ang sabi ni Kristo. Napagtagumpayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos sa Espiritu, na ikaw ay naisilang, mayroon ka ng tagumpay. Huwag mong kalimutan yan, kapatid. Mayroon kang karapatan at kapangyarihan. Say no to sin. Sapagkat sa biyaya niya, kakayanin mo at kaya mo yan. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang kasama mo. A genuine born-again Christian, you have the ability to overcome sin, temptation and trials. Tandahan natin. Kung ikaw ay genuine, hindi ka pwedeng alipiin ng kasalanan, hindi ka pwedeng alipiin ng kasamaan, bagkus ang kagalakan at kapayapaan ang mananatili sa iyo sapagkat nasa sa iyo ang isip ni Kristo. Amen! Ang kaisipan ni Kristo ay nasalin sa atin sa bawat isa.
At tiyak, magkakaroon tayo ng buhay na matagumpay bilang isang Kristiyano. Mag-review na po tayo. Empowered to walk in spiritual authority. Number 1, authority to heal the sick, authority to cast out demons, and authority to overcome the world. Luke 10:19, balikan mo natin sa 20, I have given you authority to trample on snake and scorpion and overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice your name are written in heaven. Tandahan po natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapatid, ito ang dapat nating bigyan ng kagalakan sa ating buhay. At papanatiliin natin ang ating pangalan sa libro ng kaligtasan na ito hindi madungis o madingusan man, bagkus magpatuloy tayo sa inaasahan ng Panginoon sa ating mga buhay. Matapat na may pagsunod sapagkat binigyan tayo ng kapamalahan at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi niya kahit sa kanyang mga disipulo, ilang sandali na lang hindi niyo ako makikita at hindi niyo ako makakasama. Kung hindi ko gagawin ito, hindi ibibigay ng Ama sa inyo ang isang advocate, ang banal na Espiritu. At sa ganoon, ang presensya ng Diyos ay nananatili sa atin sapagkat ang ating mismong Panginoong Yesus ay umakyat sa langit. Subalit iniwan niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Therefore, saan man dako tayo pumunta, omnipresence, the Holy Spirit, dala-dala natin sa ating buhay at yan ay pinangako ng Panginoon. Amen! At tandaan mo natin, ang mundong ito ay pansamantala lamang para sa atin. Tayo'y mayroon journey. Magkita-kita tayo doon sa kalangitan na dinisenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, spiritual authority is a proof that you have been chosen for salvation and exercise spiritual authority and experience God's victory in your life. Ito ang tandahan natin. Tiyak mangyayari ito kung tayo ay lalakad na kung saan na mayroong kapangyarihan sa spiritual authority at filled tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Tayo po'y tatayo ngayon.